I, the Lord of sea and sky, I have heard my people cry, all who dwell in dark and sin, my hand will save. I who made the stars of night, I will make their darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. I, the Lord of wind and plain, I will tend the poor and lame. I will set a feast for them, my hand will save. Finest bread I will provide, till their hearts be satisfied. I will give my life to them. Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. I will hold your people in my heart. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome pong muli sa ating prayer covenant sa umagang ito. At ang ating teksto po ay matatagpuan sa 2 Corinthians chapter 4 from verses 13 to chapter 5 verse 1. Ngunit magfo-focus lamang ako sa verse 16 at ganito po ang sinasabi: Kaya't hindi kami nasisiraan ng loob, kahit na humihina ang aming katawang lupa, patuloy namang pinalalakas ang aming espiritu araw-araw. Muli po, magandang umaga po. Ang sabi ng iba, madali daw pong ma-discourage ang tao. Madali daw pong mawalan ng pag-asa ang mga tao. Agree or disagree? So, it's up to us. Ang buhay kung minsan ay maaaring mahirap o mabigat. No, lalong-lalo na po kapag may mga pinagdadaanan tayo sa buhay, sa nakaraan man o maging sa kasalukuyan. Minsan din, nahaharap tayo sa mga kabigatan o sitwasyon na nagpupush o nagtutulak sa atin, no, sa ating mga limits o limitasyon. Kaya kapag tayo ay nasa kalagitnaan
ng mga ganitong sitwasyon o pagkakataon, isipin daw po natin lagi kung papaano natin mapapanatiling matatag at inspired ang ating mga buhay, lalo na ang ating buhay paglilingkod. Isa daw po sa pinaka-the best o pinakamahusay na paraan upang mahikayat o ma-encourage natin ang ating mga sarili ay pumulot daw po tayo ng eternal perspective. O ito yung mga sinasabi nilang makalangit na pananaw, no, sa mga sitwasyon na pinagdadaanan natin. At yan ang inaalok sa atin ng ating talata sa umagang ito. Makikita natin sa verse na ito na ang mga bagay na ating kinakaharap ay mga temporary lang. No? Ibig sabihin, pansamantala lang. Ang ating physical body ay manghihina. Alam po natin yan. No? Habang tumatanda tayo, humihina ang ating katawan. At balang araw o pagdating ng tamang panahon, hindi na natin haharapin pa ang mga challenges o hamon sa buhay sa mundong ito. Gayunpaman, mayroon tayong pag-asa. Ang ating spirito, ang totoong tayo, ay binabago ng Diyos araw-araw. At ang katotohanan sa ngayon ay hindi tayo kailanman iniwan ni Jesus na walang pag-asa. Yun po ang pinakamaganda sa lahat. Kung kaya't kahit gaano man kalaki o kabigat, gaano man kahirap ang ating mga pinagdadaanan na mga sitwasyon sa buhay, hindi dapat tayo pinanghihinaan ng loob sa lahat ng mga karanasang ito na nararanasan natin. Dapat tayong maaliw, nandoon yung kagalakan, no? Sapagkat alam natin ang katotohanan na ang mga pinagdadaanan natin sa ngayon ay hindi siya for life, no? Pansamantala lang, temporary lamang. Kahit patuloy nating pasalamatan ng ating Panginoong Diyos sapagkat sa pamamagitan ng ating mga struggles na nararanasan natin, nagkakaroon tayo ng pagkakataong lumago sa ating kaalaman tungkol kay Jesus. Sa pamamagitan ng mga struggles na ito, mas lumalalim yung ating pagkakilala sa ating Panginoong Jesus. At dahil dito, lumalalim din yung ating relasyon sa Kanya. At higit sa lahat, panghawakan natin lagi ang mga pangakong iniwan sa atin ni Jesus sapagkat siya ay laging tapat sa kanyang mga pangako at kailanman ay hindi niya tayo iiwan nang walang tulong na nagmumula sa Kanya. Purihin ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Pinupuri at pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po sa mga salita mo na nagiging kalakasan namin, na nagpapaalala sa amin, Panginoon, na dapat kami ay laging panghawakan ng iyong mga pangako. At huwag po kaming mapanghihinaan ng loob kapag nahihirapan kami o may mga pinagdaraanan kami sa buhay. Sapagkat ikaw ay Diyos na tapat at hindi nagpapabaya. Panginoon, aming ipinagkakatiwala ang buong araw na ito sa mga kapatid namin na nakarating sa kanilang mga kaarawan at wedding anniversaries. Patuloy na pagpalain mo po ang kanilang mga buhay. Palawigin po ang kanilang mga buhay at sa mga mag-asawa, patuloy na pag-alabin mo po ang kanilang pagmamahalan. At ganoon din sa mga kapatid ko, Panginoon, mga mahal namin sa buhay, kakilala, na nasa banig ng karamdaman, nasa mga tahanan man sila o nasa paggamutan, patuloy, Panginoon, na hiling namin na hipuin mo ang kanilang physical na pangangatawan upang maranasan nila ang kagalingan na nagmumula sa inyo. At sa buong maghapon na ito na aming gawain, ay amin pong ipinagkakatiwala sa inyo, Panginoon. Mapapurihan ka sa lahat ng aming gagawin. At higit sa lahat, patawarin mo kami, Panginoon, sa mga nagagawa naming hindi kaaya-aya sa inyong harapan at sa harapan ng aming kapwa. Ito ang aking dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.